Hello guys! Welcome to my channel. So kung medyo mapapansin nyo, medyo madilim yung ulap ngayon. Although kahit 6:30 na in the morning. Kasi yesterday nagkaroon ng wildfire sa iba't ibang lugar dito sa British Columbia. Kaya medyo mausok pa rin yung atmosphere. So yun yung dahilan kaya medyo madilim. Pero for now, ang gusto kong pag-usapan natin is yung proposal ni Conservative Party leader na si Pierre Poilievre na gusto niyang tanggalin ang Temporary Foreign Workers Program dito sa Canada. Ano kaya ito? Tara, pag-usapan natin. So guys, ito yung interview kay Pierre Poilievre regarding sa pag-a-abolish ng Temporary Foreign Workers dito sa Canada. Panoorin natin. Nearly 75% of temporary foreign workers that come into the country are for low-wage positions, which means they compete with working class and young people that ultimately drive down wages and drive away jobs. Tim Hortons has hired an unimaginable 1,131% more temporary foreign workers in the last 4 years. In the first half of this year alone, the TFW program has imported 74% more low-skilled labor than in all of 2015. We're addressing a program that temporarily brings people from low-wage countries to replace Canadians and drive down the wages of our people. The principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the temporary foreign worker program. Tapos si Prime Minister Mark Carney naman, which is siya rin ang leader ng ruling party ng Canada, which is the Liberal Party, tinanong siya kung dapat bang tanggalin ang Temporary Foreign Workers Program. Tapos, ito yung sagot niya. Panoorin natin. When I talk to businesses around the country, particularly in Quebec, but elsewhere across the country, their number one issue is tariffs, and their number two issue is access to temporary foreign workers. Okay? So, yun yung sagot niya. Para sa kanya, since nakausap niya raw yung mga businesses dito sa Canada, ang nirereklamo naman sa kanya is number one daw is masyadong mataas yung tariff, and number two, medyo hirap din daw silang ma-access ang Temporary Foreign Workers Program ng Canada. So kung tatanungin natin si Mark Carney, parang ayaw niyang tanggalin yung Temporary Foreign Workers Program dito sa Canada. Breaking news guys, kahit pala si BC Premier David Eby gusto niyang ipasuspend yung Temporary Foreign Workers Program ng federal government. Ito yung sabi niya. Here in British Columbia, we see an unacceptably high level of unemployment among young people, which has been linked both to the International Student Visa Program as well as the Temporary Foreign Worker Program. The Temporary Foreign Worker Program is not working. It should be cancelled or significantly reformed. So yun guys, maging ang Premier ng British Columbia na hindi naman kaparty ni Pierre Poilievre kasi NDP si David Eby, gusto na rin niyang ipasuspend or ipastop yung Temporary Foreign Workers Program ng government. So kung magbibigay ako ng opinion ko, dapat bang tanggalin ng Canada ang Temporary Foreign Workers Program? Siguro para sa akin, dapat lang nilang baguhin o i-revise ang Temporary Foreign Workers Program kung saan, number one, hindi ito maaabuso ng mga kumpanya na kung saan sa halip na mga young Canadians ang hinahire nila, ang hinahire nila is mga temporary foreign workers. Kasi ang alam ko, yung mga company nito nakakatanggap sila ng incentive kapag mga foreign workers ang hinahire nila as opposed sa mga Canadian citizens. So pwede nilang i-revise yung program na yon kung saan hindi na magbe-benefit yung mga kumpanya na kumukuha ng TFW as opposed kung kukuhanin nila yung mga Canadian citizens. And number two, siguro dapat limitahan din ng government yung bilang ng mga TFW na kinukuha nila. Kasi may ibang company like sa Tim Hortons, almost 90% ng mga empleyado sa Tim Hortons, mga TFW eh. So, alam naman natin na yung Tim Hortons is basic fast food dito sa Canada. Lahat ng mga nagtatrabaho, sumasaglit sa Tim Hortons para bumili ng kape, bumili ng donut, magmerienda, magalmusal, magtanghalian, whatever. And halos lahat ng lugar dito sa Canada may Tim Hortons. Tapos kung ang puro hinahire lang nila is mga temporary foreign workers, paano naman yung mga young Canadians na
naghahanap ng experience na makapasok sa labor force, magkaroon ng experience kung paano magtrabaho, kung itong mga fast food chain na ito na tulad ng Tim Hortons, sa halip na mga young Canadians ang i-hire nila, ang hina-hire nila mga TFW. Siguro para sa akin, mas maganda kung ang mga TFW na i-hire nila is mga professionals. Regardless kung saan galing yan. Galing mo yan sa first world country, third world country, second world country. Kasi ito yung experience ko sa mga professionals. Kasi nga nagtatrabaho ko sa isang infrastructure company, di ba? And most ng mga kasamahan ko is mga Spanish, mga Italiano, mga iba-ibang mga lahi, mga what do you call this, mga Colombians, mga Puerto Ricans. And especially sa mga Spanish, kasi majority ng mga kasama ko is Spanish kasi nga Spanish company kami. And napansin ko nitong mga Spanish professionals, hindi nila goal maging Canadian citizens eh. Mas gusto nilang manirahan sa sarili nilang bansa. Nandito lang sila kasi kailangan ng trabaho. Pero wala silang goal na magstay dito o maging citizen dito. Ang gusto lang nila is gawin yung trabaho ibinigay sa kanila and then pabalik na sila sa country nila. Ang dami ko nakakausap ng mga Spanish na ganun. As opposed kung mga TFW na mula sa mga third world countries tapos mga ano pa yung mga service crew lang, di ba? Siyempre alam naman natin na yung mga yan hindi lang naman pagpunta rito yung goal nila, hindi lang naman pagtrabaho dito, kundi ang goal din nila is maging citizens dito, maging permanent resident and then later on maging Canadian citizen. Although hindi natin tinatanggal sa kanila yung ganong karapatan kasi may karapatan din naman silang mangarap, pero at the same time, sana bigyan din ng chance ng government itong mga young Canadians na nandirito na maka-experience sila kung paano magtrabaho, makapasok sa mga entry-level jobs sa halip na ibibigay lang ito sa mga TFW na masasabi nating na-exploit ng mga company kasi sobrang baba ng binibigay nilang pasahod sa mga TFW. So yun, para sa akin, siguro, mas maganda nga na mga professionals ang bigyan nila ng TFW permit sa halip na mga entry-level jobs lang. Yung mga entry-level jobs, ibigay nyo na sa mga young Canadians yan. Huwag nyong ibigay sa mga foreign workers kasi kailangan din ng experience ng mga young Canadians. Ngayon, kung mga professional yung kinukuha nilang TFW, wala tayong problema dyan kasi kulang na kulang sa professionals ang Canada. Napakarami pang kulang. Kulang na kulang sa mga nurses, kulang na kulang sa mga doktor, sa mga engineers, sa mga programmers. Yung mga yan ang kailangan pagtuunan ng pansin ng government at hindi yung mga entry-level jobs. Yun yung para sa akin ha. And sa atin naman marami tayong mga kaibigan na nagmula sa TFW eh. So ayaw natin tanggalin sa kanila yung karapatan at yung pangarap nila na maging Canadian citizen. Siguro para sa akin, dapat lang i-balanse ng government kung sino ang mga dapat bigyan ng TFW at kung gaano karami ang mga dapat bigyan ng TFW para hindi nila nasasagasaan yung mga young Canadians na gustong pumasok sa mga entry-level jobs dito sa mga fast food sa Canada. So, there you go guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo and if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and stay tuned for our succeeding videos. Maraming salamat po. Drop kayo ng comment. Bye!